ano ba ang dulo ng aking sharing? Hindi na kayo mag-iisip kung ano ba ang content ng sharing ko. Ito lang naman ang content ng sharing ko. Okay, number 1, tulungan ko na kayo. Kahit may title at profession ka, at may negosyo ka na katulad ko, para sa iyo ang negosyo ito, makinig ka. Kasi minsan, nag-invite sa akin, high school graduate. Maniniwala ako yung high school graduate, o sige, abogado. Tinamaan ka na magaling. Makinig ka. Number 2, tulong ng aking sharing. Kahit busy ka, na katulad ko, para sa iyo, ang negosyo ito, kaya makinig ka. Kasi minsan, busy kasi ako eh. Mas busy ka pa kay attorney. Asas! Tinamaan ka na magaling. Number 3, nagdududa ka kung legit ang negosyo. Legit ito. Makinig ka. Bugado? Okay, simula tayo ng kwento. Kwentuhan lang tayo. Relax lang. Siguro naman yung mga guests, kahit paano, napakain na ito ng mga nag-invite. Hindi pa. Mapapatay gutom. Okay, kwento. Simula lang tayo. At isa po akong abogado, 28 years na po ako in the practice of law. Matagal na po akong abogado. Inuulit ko po, 20 years na po akong abogado. Hindi po ako yung mga abogadong bagong pasa, 3 taon, 5 taon. Ako po ay isang abogado di Batingaw. Buti nagkakaliwanagan. Parang alam ko. Baka naman yung abogado din, kung ano-ano lang yan. Baka naman yung negosyo na yan para lang sa mga desperado, sa mga walang mahanap na trabaho, sa mga hindi tapos. Yan ang mensahe ko. Kaya kailangan mo makinig. 28 years ako in the practice of law. First 3 years ko po, corporate lawyer po ako sa Makati. Mataas ang sweldo. Pero malungkot. Bakit? Kaliwa kanan, harap likod, puro libro. Pag ginakausap ko yung libro, ayaw sumagot. Kaya pag kinausap ko kayo, sumagot kayo, kasi hindi naman kayo, buti na maliwanag. Pag sinabing corporate lawyer, ito yung pinakamataas sa sanay ng pagiging abogado. Kasi bakit? Kumpanya ang nagpapasweldo. Name your price based on qualification. At alam ko po, 2 lang ang qualification ng corporate lawyer. Number 1, dapat matalino ka. Hindi pwede kumpanya ang nagpapasweldo tapos hindi ka matalino. So alam nyo na. Dapat matalino ka. And number 2, dapat guwapo ka. Mahirap na qualifications ang matalino. Pero yung gwapo, inborn. Saan gwapo? Sa personal o sa picture? 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 Matagal-tagal na ang lumipas, no? Ang AIM Global pala, nakakagwapo talaga. After 3 years na corporate lawyer, 3 years naman po ako sa isang malaking real estate company na pagmamayari ng dating senador. Hindi ko pinagmamalaki, pero hindi ko rin naman ikinakahiya. Same qualifications. Matalino at dapat mga, alam mo, kailangan sumagot. Kasi po 5 minuto na hindi bumubo kayong bibig, bumabaho po. Sabihin mo sa katabi mo, di ba? Abot na may amoy na? Sumagot ka.
Okay, 9 years na corporate lawyer. After 12 years, 3 years plus 9 years, 12 years na corporate lawyer, nag-retire na po ako. At nagtayo na po ako ng sarili ko na office. Tinanong ko yung sarili ko. January, sumali ako. May announcement. Sabi ng announcement, next February, kick-off training yun, January. Next February, meron tayong kick-off training kung saan na-award, meron tayong silver executive and gold executive na awardan. That's January in-announce. Sabi ko, ano ba requirements ng silver executive and gold executive? So I comply. After 2 weeks, naging gold executive po ako. One of the fastest gold executive awardees sa buong kumpanya. After 2 months of doing the business, I earned my first million. Okay? Nung in-award ako ng Gold Executive Award, sabi sa akin, ano ba yung requirements para maging Millionaires Club? Sabi, 850,000. Tumawag si Uptime. Tony, pwede bang magiging Millionaires Club member ka ba ng by July? Sabi ko, Line, okay na ako. Tapos na ako, 850 na ako. Okay? Kasi alam ko ang requirements. Ang resulta ay hindi na-achieve by accident. Ang resulta, sinasadya. Alam mo kung bakit ako nag-active sa ganitong klase ng negosyo? Kasi nakita ko kung kumikita hindi tapos. High school graduate, tricycle driver, janitor. Sabi ko, kaya ko yan. Hindi pwede sila lang kumikita na ako abogado. Napapakahirap ako. Hindi ako mapayag. Kung kayo mapayag, naku, bahala kayo sa buhay niyo. Basta ako, hindi ako mapayag. Mas magaling ako yan. So, ang pamantayan ko talaga, first lesson ko talaga, talagang tiwala ako sa sarili ko. Tiwala talaga ako sa sarili ko. Okay, noong 2019, ako po ang Rookie of the Year. I was one sa Rookie of the Year. Ako po ay naging top 9, top 18. Nung na-pre-launch po ang OBI, ako po ay top 20, top 6, top 200, top 500 ng company, doing the business part-time. Bakit part-time? Ito eh. Mabira ng may attorney ba dito? Wala? Abogado? Yes! Akusado? Yes! Hinahanap ka na. Ang galing. Okay. After 6 months na ginagawa kay negosyo, I was able to buy Ford Raptor. 6 months of doing the business. During pandemic, bumili po ako ng 3,000 square meters overlooking sa island. Okay? So yan, ang harapan, sunset, ang likod, bundok, and sunrise. Papatayo ko po ng hub yan. Resort. Okay? Papatayo ko ng hub. Kalahati, Malabali, Indonesia. Kalahati, pala Santorini, Greece. Para pag yung mga onliner ko, walang production. Tulad ko na lang sa bangin. Ang dami pa natin evaluation. Wala akong ginagawa. Punta ka na doon. Mga kanagulin. Okay, April 2022. Niregaluhan ko po yung sarili ko ng Mercedes-Benz. Mercedes-Benz. Okay po ba yan? Hindi ko naman pangarap ang Mercedes-Benz eh. Kasi nung bata pa ako, nakikita ko ng design ng mga Mercedes-Benz. Matatanda, kahit hindi pala. Ang Mercedes-Benz pala, pwede rin manuhin ng mga bata at gwapong tulad ko. Walang susi. Bubulungan mo lang ng bukas. Kayo ma'am, bulungan ko kayo ng bukas. Bubukas pa ma'am? Okay. January 2023 last year, bumili pa ako ng lote. Okay, 300 square meters sa Mission Hill sa Havila, Antipolo. It's a premier subdivision in the East. Okay, so paminsan-minsan nagkakape ang inyong likod. Nagkakape ang likod saan? Sa Starbucks. Yung Starbucks po ay nasa Hollywood, California. Alam mo ba? Saan pa ako nagkakape-kape? Sa Japan. Saan pa ako nagkakape-kape sa South Korea? Saan pa ako nagkakape-kape sa Spain? Gusto niyo ba magkape-kape sa Spain? Saan pa ako nagkakape-kape sa France? Saan pa ako nagkakape-kape sa Italy? By the way, I would like to recognize my direct coach, direct downline from Italy, from Italy. Pinakatay ko talaga dito. Yung stand-up coach Marivic. Hindi ba si Coach Marivic? O ba? Ayan. Tayo ka, Coach Marivic.
yan, galing pang Italy, sabi ko, umattend ka. Pag hindi ka umattend, ako, magkakalimutan tayo. Actually, ganitong event, it's a test of commitment to your downline. Pag sinabi mo may event, umattend ka, ang daming dahilan, alam mo na, basa mo na. Saan pa ako nakakapi sa Rome, Italy? Saan pa ako nakakapi sa Athens, Greece? Okay lang ba? Nakakapi. Saan pa ako nakakapi sa Santorini, Greece? Okay lang ba? Nakakapi? Saan pa ako nakakapi sa London? Saan pa ako nakakapi sa Scotland? Alam nyo, huwag kayo magkape sa Starbucks, huwag kayo magkape sa Coffee Bean. If I were you, magkape po kayo sa mga mamahaling hotel. Magkape kayo sa mamahaling hotel kasi ang binabayaran mo doon, yung obserbahan mo kung paano bumalaw yung mga mayayaman, paano gumalaw yung mga negosyante, paano sila umorder sa waiter, paano yung kanilang diction, yung tonality, paano sila makipag-handshake. Doon kayo. Kasi very inspiring magkape sa hotel. Maliwanag! Results in 5 years. Ford Raptor, Mercedes-Benz, dalawang lote, and travel. Tandaan nyo lang, negosyo po ang pinasok nyo. Pag negosyo, minsan malaki ang kita, minsan maliit ang kita. Minsan walang kita, minsan merong kita. Negosyo. Yung mga nandito na nagsasalita, mga malalaki ang kita, mga applies nyo, dati rin niyang walang kita. Kayo, na walang kita, darating ang panahon, magkakameron kayo ng kita. It's a cycle. It's a process na minsan may kita, minsan wala. Minsan maliit ang kita, minsan malaki ang kita. At kung ikaw dati malaki ang kita, ngayon konti na lang ang kita mo, hintayin mo lang kasi lalaki din yan. Kaya kayo ng mga uplines, pag ang downline nyo malaki ang kita at humina ang kita, konting tapik lang yan. Yung mga iba nga walang kita, umalis na eh. Huwag kang mag-focus sa mga umalis, mag-focus ka sa mga natira na patuloy na lumalaban! Kasi minsan hindi na, dati yung downline, malaki ang kita, nung hindi na kumita, hindi na pinapansin. Ewan din, ang pera din. Hindi para sa'yo yun, para sa katabi mo. Di ba? Ang isang tao para sa akin, hindi lang isang tao yan. Meron niyang pamilyang nasa likod nila na patuloy na nangangarap at lumalaban. Ganun ang buhay. Ganun ang buhay. May kita at kung ikaw may pamilyang umaasa sa'yo, huwag kang aayaw. Huwag kang aayaw. Kasi gano'n naman talaga. Diba? Kung ikaw ay nare-reject, kung may problema ka last month, may problema ka kahapon, may problema ka ngayon, may problema ka bukas, darating ang maraming problema, okay lang yan. Labanan mo ang problema. Kasi pagkatapos ng maraming problema, maraming blessings ang darating sa'yo. Ano ngayon? Kung marami kang problema, okay lang yan. Ano ngayon? Kung nire-reject ka, okay lang yan, hindi basta yan. Ano ngayon? Kung hindi naniniwala pa rin ang asawa mo sa ginagawa ng negosyo, okay din yan. Ano ngayon kung ang mga kamag-anak mo hindi naniniwala sa pinaglalaban ng negosyo, okay lang yan. Okay lang yan. Galingan mo lang. Kasi pag nagtagumpay ka, tinamaan na magaling yan, yan ang unang hihingi. Dapat talaga. Ako talaga, pag ang pamilya, negative sa networking, pag bumibigyan ng pera, tutuwin mo. Bakit kita bibigyan ng pera? Bakit kita bibigyan ng pera na ang pinanggalingan ng network marketing ay hindi ka naniniwala? Dapat pinurubutong